Hi guys, welcome back sa ating mga followers and subscriber mga katropa. So ngayong araw na to nandito tayo sa bayan ng Goa and pupuntahan natin yung taniman nursery na agar wood. Ito yung tinatawag na the green gold, the liquid gold mga katropa. So ibig sabihin nito 3 o'clock ngayon ng hapon. Papunta tayo sa bayan ng Tinambak galing dito sa bayan ng Goa, and hindi ko alam kung mga ilang oras yung aabutin natin kasi medyo mabagal lang tayong magpatakbo, pero mahalaga yung pupuntahan natin mga katropa dahil marami nga tayong mga kabady, katropa na nagtatanong saan ba tayo pwedeng bumili netong agar wood na legal. Ayan, so itatanong natin mamaya dun sa may-ari paano ba naging legal ito, and kung sakaling bumili tayo kailan natin pwedeng makuha, and then may mga papers ba and documentation na ibibigay. So ito kasi mga katropa yung tinatawag na sabi nila 400,000 to 6 million yung per kilo na itong agar wood na makukuha dito sa puno ng lapnisan. So ibig sabihin magtatanim ka and aabutin ito ng mga 5 years to 15 years bago maani, and yung iba abutin pa ng 25 years. Pero depende yan kung aalamin natin ano ba yung iba't ibang mga paraan para at least mas mapadali ang pag-ani nito and paano yung proseso. Ayan, so alamin natin yan mga katropa, and let's go na. Nandito na tayo sa Sierra Nevada, and kanina nga nagpagasolina tayo ng 200 pesos. Itong Sierra Nevada kasi guys, ito yung isa sa pinakamagandang view, and kapag hapon maraming mga nagja-jogging dito guys. So ang ganda ng view dito, preskong presko, and then kitang kita yung mga nakapalibot na mga bundok. Ayan, tapos dito naman sa baba maririnig mo yung daloy ng tubig. Ayan, talagang ayan na yung agos nung dito sa palayan. Preskong presko dito guys, talagang sobrang ganda. And go na tayo. Time check natin is 3:30. By the way guys, kanina nga pala tumigil tayo kasi may tinanong tayo na isang business, so baka ma-vlog natin sa mga susunod natin na mga episodes guys. So let's go na. Sa likod natin yung PSU Tinambak, and dito naman liliko na tayo papunta dun sa kaliwa. Ayan, sa kanan pala mga katropa. So ibig sabihin na ito yung daanan. So halos sa 1 oras din tayo nagbiyahe mula Goa papunta dito. So ibig sabihin na itong mga katropa, papasok pa lang tayo dun sa pupuntahan natin ngayong araw na to. And dun naman sa kabila is papunta sa bayan ng Tinambak. Ayan, so dito papunta sa Tamban yung pupuntahan natin. Liko tayo pa ganito, and then sa kabila naman is papunta sa bayan ng Tinambak. So dito tayo sa right way. Ito na mga katropa yung signage. So dito tayo sa liko papunta sa Tamban, and then dun sa kabila is papunta ng Siruma at saka papunta naman sa bayan mismo ng Tinambak. So dito tayo sa right way mga katropa. So liko tayo papunta dito sa Tamban na area, and ito nga pala yung Binalay mga katropa. Maganda tong area na to kasi medyo malamig-lamig yung klima dito mga katropa. So ito guys, isa sa napakagandang view rin is yung pababa, yung malapit na papunta dun sa Mahitulay, and papasok na talaga guys ng ng Tamban. Ayan. Guys, yung Lupi Bridge, and dito nga, ayan. So may mga naliligo dun sa sa ilog, and resort yung katabi niya guys. So maraming mga naliligo dun sa baba. So nakita nyo naman guys, malinaw yung tubig. Ayan. And may mga isda pa nga lumalangoy. Ayan, so resort yun guys. So ito guys is Pequeña Aurelia Resort, formerly Nature's Park Resort. Ibig sabihin nito guys, meron ditong swimming pool, meron ding ilog, Zone 1, Ulag Pequeño, Tinambak, Camarines Sur. So pwede nyo silang kontakin 0908-814-7384. So most probably meron din silang Facebook page mga katropa. Ayan, so mga katropa natin, siguro kuha ng baboy yun, mamimili ng baboy. Ayan. So dun yung pasukan mga katropa.
Isa sa mga gustong-gusto ko rin na area mga katropa is yung eto nga, yung pagbaba dito sa tulay na to, yung kasunod yung sa barangay Ulag Pequeño. So ang kagandahan dito guys is mararamdaman mo talaga yung klima na malamig, ayan. And yung pagbago ng klima, yung galing dun sa baba na medyo mainit, tapos dito sa taas na to, talagang medyo malamig yung klima mga katropa. Nito mga katropa, medyo malapit na tayo dun sa area na pupuntahan natin. So ang pupuntahan nga pala natin is sa Antipolo, at dun nga tinatanim yung nursery ng mga lapnisan. Ayan. So ito na guys, nandito na tayo sa barangay Antipolo, and then yung pupuntahan natin dun lang sa bandang una. Doon mga katropa, pagkalampas ng barangay, mga siguro 1 kilometro na lang, 1.5 kilometers to 2 kilometers bago tayo makapunta mismo dun sa nursery. Pero maganda dito guys, tahimik, at saka maririnig mo pa yung huni ng mga ibon. Ayan. Ito po. Wala nang available. Apo, bali itong ganito po. Ayun, ano na, 500. Tapos itong mga ganitong maliliit. Ito, ano na to? Depende sa height po, sir. Apo. 350. Yun mga 500. Tapos ito 350. Anong tawag po sa ganito, boss? Malasenses po. Malasenses. Malasenses. Ascaria malasenses. Ito. Kaya lang, puro reserve na. Opo. Ayan. Tapos ang next batch po nito is September. Opo, September po. Ayan, September pa. Sa ano pa lang kaya kasi ngayon, flowering stage. Flowering stage. Ayan. Sa September boss, mga 150 yung isa. Per seedling. Mm. Mga 5 inches. Mga gaano po kalaki yung 5 inches? 5 to 7. Yung mga maliliit pa talaga. Ayan. Ibig sabihin yung mga ganyan boss? Malalaki po dyan. Yung na variety po yan. Pero yung mga 5 inches boss, kapag tinanim, tutubo na yon? O palalakihin muna? Ang plantable height po is 12 inches. Aalagaan pa. Ibig sabihin boss, halimbawa, may order sa inyo, i-message lang kayo dun sa contact number nyo sa labas, Opo. Ayan. Tapos, ngayon boss, walang stocks kasi hindi pa protein season. Okay. Saka ano na kasi, konti na lang ang available namin tapos naka-reserve na. Kaya Opo. wala nang available. Nahihirap pa nga yung isa kong client, another Opo. 500, sabi ko wala na. Tapos yung sinasabi nyo boss na 150 pesos, yung mga maliliit. Maliliit lang yan, 5 Ayan. to 7 inches. Pero aalagaan pa yun, Aalagaan pang Ayan. umabot siya ng 1 foot. Pag 1 foot na po, pinilamitan din. Kapag 150, kung 20 yung ipapareserve ko sa mga mga 15, 30, mga 3K plus Ayan, kung 20 plus para itanim naman dun sa Tapos yung mga certificate po yun, paano sir? Kami na po bahala mag-provide ng mga needed documents para po may parehistro ang tanim. Oo. Local transport permit, Oo. Tapos crop of origin, ano yan. Na ibig sabihin kahit na mag-check yung DNR is okay lang. Opo. Ayan. So, anong address dito boss sa Tinambak? Zone 7. Ayan. Tapos ang contact number niyo boss? 0919-734-2099. Okay. Guys, kasama natin si Sir Jun. Anong apelyido niyo sir? Si Sir Jun Parsha. So, ito yung pinost ko sa Facebook na picture nga ni KMJS kasi yung ang episode ni KMJS is tungkol sa agarwood farming. Tapos pinakita din yung tungkol sa Vietnam ba yun, sir? May pinakita sila sa Vietnam. Tapos after nun, in-interview ka na. Yung pinakita yung farm mo. Sabi, 400K to 6M. Anong mga klaseng puno po yun ng Malasenses po. Agarwood, Malasenses, at saka Aquilaria Provinciana. Opo. Yung pinakita nyo sa akin, sir, kanina, anong klaseng agarwood po yun? Malasenses po yun. Malasenses. Yes, yung leading variety po ng Oh. ng agarwood. Oh.
Tapos may nakita kami doon sa KMJ sir na sabi yung agarwood ng Pilipinas yun yung pinakamahal na variety. Opo, tama po yan. Oo. Anong variety yun? Malasenses po. Ang Malasenses. Eto na yung pinakita nyo sa akin, Opo, sir. opo. Ayan. Tapos, di ba, halimbawa ngayon, sir, may nakikita rin ako na may nagtatanim sa Mindanao, pero malalaki, yung parang silang mga grupo na organization na pangmalakihan ekta-ektarya. Opo. So, tapos kung may magtanim pa sa ibang lugar, hindi ba kaya bababa yung price dyan, sir, later on? Yung kapag ani? Actually, hindi naman po bababa kasi kulang pa nga po ang supply ng 80%. 80% pa. So, Ibig hindi lang po sabihin. yung kayang i-supply sa mga neighboring countries po natin sa Opo. mga, sa mga consumer Opo. ng wood, ng chips. Opo. ng- So, ibig sabihin, sir, kahit na sobrang dami pa ng magtanim, talagang, ibig sabihin, hindi pa. hindi pa mapupunuan yung supply na, ano, Up ang to 2050, hindi pa kaya ma-supply. 2050. So, ibig sabihin, sir, kahit sobrang dami pa lang magtanim, tapos dire-diretso yung pag-ani, yung price niya, bumaba man, pero hindi ganun kababa. Hindi gaano kababa. Mm. Sa katik ang price po kasi sir, depende po yan sa quality. Sa quality. Sa quality. So, paano natin naman, sir, matitiyak na yung quality ng vapor produce na agarwood is good? O kaya, di ba, halimbawa, yung iba magtatanim, paano mangyayari yung may agarwood? Di ba, kapag natural, matagal. Ano po yun? Through inoculation process. Opo. So yun po yung yun po ang presyohan po ngayon ng inoculation, yung cultured agarwood, 50,000 pinakamababa. Opo. From the Ah, Philippines yun. 50,000 pag inoculate ng puno. Opo. So, ibig sabihin, isang puno lang po yun. Ay, hindi. Ang ibig kong sabihin, 50,000 per kilo po. Ah, Yung per by kilo. product na po. By product. Okay. Ang pagpapa-inoculate po ng isang puno, halimbawa, ilang years po yung puno, sir? Pwede nang mag-start 4 to 5. 4 to 5 years. Tapos After planting. magkano po, sir, yung magagastos kapag ipapa-inoculate? Depende po sir sa inoculation na gagamitin. Yung normal average price, sir. Kasi ang pinakamura ngayon na for commercial purposes, agar prime, 2,500 per liter. Per liter. Yung From isang in one, liter po, in ilang puno na yung magagamit yun, sir? Ano yan? Mga 1 liter po per puno. Ah, Pero ano pa lang yan, mga 4-year-old. 4-year-old. Tapos, yung normal price po, kapag sa halimbawa third party yung mag-i-inoculate ng puno, may po, halimbawa ako bumili po sa inyo ng mga seedling, tapos after 5 years gusto ko, sir, pwede po bang magpa-inoculate sa inyo? Magkano po yung magagastos ko para sa inoculation ng isang puno? Bibili po kayo ng inoculation, tapos pili po namin kayong i-assist. Turuan yung mga tao nyo how to inoculate. Opo. May mga organization po ba kayo, sir, na na samahan yung mga nagtatanim ng ganito? Kami po dito sa Tinambak meron po. Opo. Philippine Agarwoods Agriculture Cooperative. Opo. Ang advantage ng may organization na katulad niyan? You can supply and demand. Kasi kung ang client mo need 1 ton per Opo. year, so hindi yan kayang i-supply ng isang farmer. Opo. Sa yung mga naririnig namin, sir, na etong agarwood pwedeng i-export pala. So, pwede ba, halimbawa ako, bibili ako ng ilang mga puno, halimbawa 100 o 300 na puno. Tapos kaya yearly, mag-i-invest ako ng 30 na puno. Kumbaga yearly, halimbawa, kung ako maliit na farmer, 30-30 every year, may puno ako na itatanim. Tapos pagdating ng 10 years, start na ng ani. So, kanino ka po pwedeng aani ka. Opo, Sa sa natural na paraan. Pero kapag inoculation, mga ilang years po pwedeng mag-ani. Ganun din. Kasi Mm. ang pagitan ng tanim is 1 year. Opo. So, ganun din. Kapag Taon-taon ka rin mag-aani. Kapag ganyan, sir, paano natin halimbawa ako gusto kong magtanim kasi balang araw baka pwede maibenta ko yung makukuha sa puno. So, may market po ba?
Meron. And Meron po. paano? Yun nga po ang sinasabi kong hindi kayang supply and demand yung Opo. needed ng mga ng mga nangangailangan yan. Number Yung- one kasi yan, yung Arab countries. Opo. Kasi daily need nila yan. Opo. Tapos, halimbawa, sir, di ba, may ibibenta na yung, yung mga association nyo ba, magsosuporta o i-collect nyo sama-sama para isang bentahan o paano yung mangyayaring proseso sa pag-market ng agarwood? Pwedeng pagsama-samahin yung Opo. yung byproduct. Pero hindi naman kami yung imomonopolize yung dito mo dalhin Oo. ganyan. No, may freedom po. Kung kanino Sino gusto. ang mataas na presyo, doon ibibenta. Okay. Parang mga kopra-kopra din na, Oo. na So, parang pero kung mayroong kakontrata na, for example, may client ka, Opo. ganito ang need niya. Opo. So, yun ang need Oo. na pwedeng Pagsama-samahin. pagsama-samahin yung product. Opo. Tapos yung pag-process naman po ng mga agarwood, kung halimbawa na na yung puno, so mahirap po ba? Medyo mahirap po. Mm. Kasi carving po yan eh. Dapat expert sa wood carving yung Okay. Kailangan skill talaga po. Skill po siya talaga. So, yung mga ganyan naman po, kaya bang mabawi ang puhunan sa pagtatanim ng lapnisan tree? Sobra-sobra. Ibig sabihin, Ang laki po ng ROI. opo. Halimbawa, sir, bumili ako ng isang lapnisan tree ngayong year na to. Tapos after 10 years, magkano kaya yung possible na maging value nyon? Approximate? Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Pinakamabang estimate sa isang puno, 1 kilo lang na Opo. mo. Tapos, pinakamababang Ibang price. is 50. Oo. 50,000. Opo. So, you earn 50,000 gross income per tree. Mm-mm. Iyan po ang pinakamababang Oo. pinakamababang estimate. Oo. Paano kung nakaproduce ka ng 2 kilo, 3 Yung kilo? mas marami paano pa. kung yung price 100 and above yung Mm. price? So, Depende may sa potential quality. talaga. May Opo. magandang potential income. Opo. Tapos sir, kapag paano kayo makokontak? Halimbawa, katulad sa akin, may nagme-message sa Facebook page ko, yung kabady mo ko. Tapos, kasi pinost ko yung signage nyo sa Tapos tinatanong sino yung pwedeng kontakin. Paano po kayo makokontak? Kasi since kaya ko naman pinost, kasi nakita ko rin kayo sa KMJS na kayo yung in-interview. Ibig sabihin, kayo yung pagkakatiwalaan, kaya kayo na-feature doon. So, paano po kayo makokontak? Pwede po through cellphone number or messenger lang, pwede naman po. Tapos ang pinaka-official Facebook page nyo po is Agarwood Plant Nursery. Agarwood Plant Nursery. Ayan, paano po yung mga dapat iwasan yung mga tao na, di ba, yung maraming mga nanloloko sa Facebook, pagdating sa marketing marami po talaga. Ayan, so paano pa sila makakaiwas na hindi maloko? Halimbawa, bigla silang umorder ng 100 puno tapos hindi pala madideliver o iba pala yung kausap nila. Paano tayo makakaiwas sa ganyan? Due diligence. Okay. Para makausap na talaga yung kausap, Oo. makipag-video call. Yun yung Pag ayaw pinaka. makipag-video call, wag Ibig sabihin hindi magpapasa. legit yun. Opo. Hindi legit yun. Ayan. At saka, laging hanapan ng wildlife culture permit. Opo. Kasi yun yung garantiya na mapapa-register yung tanim. Mm. Kasi pag walang culture permit, hindi po yan mabibigyan ng local transport permit. Okay. So, ibig sabihin hindi siya pwedeng ibiyahe kung saan-saan. Hindi pwedeng ibiyahe. At hindi. Kung ma-checkpoint, wala siyang maipakitang papel. Opo. So, makakonfiscate po yun. Pwede pang ma-impound yung sasakyan. Oo. Tapos hindi rin siya pwedeng itanim ng basta-basta nang walang permit na gano'n. Kung nakakalusot, pwedeng itanim. Ang problema yung pag-harvest mo. Sarili mong tanim na nakawin mo. Yung kumaga parang mahirap ibenta. So, mas maganda na yung legal yung process. So, kapag halimbawa bumili po sila, 10 puno o 20 na puno, so may certificate po ba na ibibigay kayo? O paano po yung yun? May papel? Pwede naman pong bigyan namin ng certificate, pero hindi naman yung kailangan po pagpa-register. Kailangan po local transport permit, Opo. plant quarantine permit from Bureau of Plant Industry, at saka yung resibo from nursery. Opo. Ibig sabihin,
registered yung nursery. Yung na, pinanggalingan. na nagbabayad siya ng buwis. Opo. Sir, marami kaming nakikita sa Facebook at saka napapanood sa TV yung mga nire-raid ng NBI, mga ganyan. So, bakit nangyayari yung mga ganon? Di ba yung sa Cebu, yung nakita namin? Isa lang naman po ang dahilan nun. Walang Opo. permit. Oo. Oo. Kung may permit yun, hindi yun maririnig. Kukumpiskahin. Hindi yung kukumpiskahin. Okay. So, kaya importante talaga, sir, na kapag nagtatanim ng ganitong klaseng puno is may permit. May permit. Ayan. Actually, sa nursery, ang kailangan wildlife culture permit. Opo. Sa mga farmers naman o planters, ang need iparehistro yung tanim. Kaya lang, ang highly regulated po yan, sir. Opo. So, need na bumili yung planter doon talaga sa registered nursery para mabigyan siya ng local transport permit, mabigyan siya ng plant quarantine permit, mabigyan din po siya ng resibo. Opo. So, yun po kasi yung hahanapin ng DNR kung saan niya ipaparehistro yung kanyang tanim. Ibig sabihin, sir, kapag may umorder sa inyo na taga ibang lugar, so ipaparegister pa rin nila yung tanim na bibilhin sa inyo. Ayan, madali lang po ba o masalimuot yung pagpaparegister ng mga tanim? Madali lang po yan, sir. Opo. Basta ang property dapat nakapangalan sa iyo. Opo. Kung hindi man nakapangalan sa iyo, dapat mayroon kang SPA doon sa Oo. owner. So, yun lang po. Mga simple lang po. Tapos, letter request ka po doon sa kung saan nakakasakop ng farm na lugar kung ka magpaparehistro. So, madali lang po. Saan po ito? Senro o Kung municipal ang lugar office? po ninyo ay sentro, tulad dito sa amin, Opo. walang DNR dito sa Tinambak, tapos kami nang gawa. Sa sentro gawa kami magpaparehistro. Opo. Pero kung yung banda naman, mga bandang Naga, sa Pedro sila magpaparehistro. Basta may office ng Opo, DNR. Sir, para doon sa iba na mga gustong magtanim nitong mga puno ito, tapos bumili ng mga puno para i-plant nila sa ano yung safe, pagdating naman sa safety, paano man natin may iwasan yung mga nanakawin, mga Unang-una, i-secure yung property. Dapat may perimeter fence. Opo. Yun po. Tapos, dapat may trusted na caretaker o worker. So, yun po ang mga needed. Basic need po yan na para secured yung tanim mo. Tapos, hands-on talaga. Opo. Dapat yung nag-aalaga, marunong talaga. Opo. Kasi iba po ang pag-aalaga sa lapnisan kaysa iba pong mga punong kahoy. Sensitive po ba itong puno na to o ano? Masasabi kong sensitive, pero pag tama ang pag-aalaga, hindi. Opo. Paano natin sir masasabi na okay na yung puno na magso-survive na siya? So, ang ano po niyan, ang mahirap na panahon during 1 day to 6 months. Opo. Kasi diyan po nagde-develop yung roots sa lupa para maging stable po siya. Opo. So, kaya ang pinaka-the best po na 1-year-old. Yung bibilhin ay Hindi, ang ibig kong sabihin, kaya niya nang ang mag-isa. pinaka-stable na po talaga na farm, Opo. 1-year-old na yung Opo. tanim. Pero kami sir, halimbawa, gusto namin bumili. Mga ilang months na yung puno Depende po sir sa gusto nyong bilhin. at saka depende sa budget. Sa budget. Ayan. Sa kasalukuyan po, yung normal na tinatanim, mga approximately magkano yung pricing cost? Ang plantable height po sir is 12 inches. Opo. So 300 po yan Per pieces. And para po makapag-issue kayo yung sinasabi nyo na documents, kung sakaling bibili, ilan po yung minimum na pwedeng bilhin? Okay. Ano ba, may mga gusto pong umorder, since ilalagay ko yung yung signage nyo dito sa video namin sa YouTube, sa Kabady Mo Ko Usapang Business. Mga ilan po yung minimum na order na pwede nilang orderin? 20 lang po. 20 pieces. So, yan kahit saang part po sila ng Philippines? Yes. Basta may LBC o basta may LBC. Pwede. May iba pang mga nagde-deliver? Kung maramihan po, kami mismo nagde-deliver. Kapag maramihan. Kasi super mahal po ng shipping fee. Opo. 100 pieces po sa LBC, more than 4,000 po. Parang doble na yung price, ano? Kaya super mahal. Opo. Tapos, ito po, sir, nagbibigay ba kayo ng mga insight sa kanila kung paano yung pag-aalaga na gagawin nila kung bibili sa inyo? Yes po.
Ayan. Technical assistance. Opo. Nagpo-provide din po kami. Kasi yung iba sasabihin, ay paano ko gagawin to? So, ibig sabihin, once na bumili sa inyo, then magbibigay kayo ng technical assistance. Yes. Na parang support sa kanila para at least maalagaan nila yung tanim nila. Opo. Saka madali po akong once na naka-on po yung naka-online po ako at gising pa ako, right away magre-reply po ako. Ayan. Okay. Ayan, so maraming salamat po Sir June. Ayan sa sa amin, pagpapaunlak nitong interview na to. Tapos ipa-post po namin itong signage sa labas. Tapos yung contact details nyo para at least diretso na po sila na na makipag-ugnayan sa inyo. Kasi sa channel po namin is since nagpi-feature kami ng mga businesses, so gusto namin diretso sa yung usap sa owner yung usap para at least kasi sa panahon ngayon maraming mga yung nanlolok sa social media. So mas maganda yung kung gusto nyong umorder, then diretso kayo dun sa mismong Ayan. Thank you po, sir. So, ito, Agarwood Plant Nursery, Zone 7, Barangay Antipolo, Tinangpa, Camarines Sur. So, pwede kayong kumontak 0910-8677-301, 0919-7342099. Ayan, mga katropa. Maraming salamat sa pagsama sa atin sa episode natin ngayong araw na to tungkol nga dito sa Lapnisan Tree. Ayan, Agarwood Farming dito sa Pilipinas, mga katropa. So sana nakapulot kayo ng isa na namang panibagong tips kung paano ba magtanim ng Lapnisan tree, saan makakabili nito, and isa lang mga katropa, doon na tayo sa mga legit sources, and then make sure na talagang aralin natin and i-research natin kung legit ba yung binibila natin, mga katropa. And yung hindi fly by night, kasi importante yan mga katropa, lalong lalo na kung nag-i-start tayo ng mga negosyo, is kailangan talaga mapagkakatiwalaan at yung makakatulong sa atin na may support after ng sales. Ayan, so pinaka-importante yan mga katropa. So kwentuhan ulit tayo mga katropa hanggang sa susunod natin na vlog. Ito po si Kabading Moko, basta usapang business dito na kayo tumutok araw-araw, and samahan nyo ako sa mga susunod pa na vlogs, and marami pa tayong mga bibisitahin na iba't ibang negosyo dito sa Pilipinas. Hanggang sa muli, maraming salamat, paalam. Super ganda talaga dito, super cool, relax, at talaga naman sana may experience nyo rin na pumunta dito mga katropa. Dito tayo ngayon guys sa Lupi Bridge, at ito talaga, ayan, ay, ayan po, may naliligaw.